IFM. Hello mga idol! Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kevin. Isa sa mga avid fan ng programang Dear IFM. Ilang beses ko nang sinubukan na sumulat sa inyo pero ngayon lang ako nagkaroon ng lakas ng loob na ipadala ang sulat ko. Alam ko na marami ang makaka-relate sa kwento ko, lalo na sa mga kabataang maagang namulat sa isang malaki at mabigat na responsibilidad. Ang tagal naman. Ilang minuto ba ang sinabi bago malaman yung resulta, ha? 5 minuto daw eh. Nakakailan na ba tayo? Nakaka-4 pa lang. May 1 minuto pa eh. Ay, Diyos ko. Ito na yata yung pinakamatagal na 1 minuto ng buhay ko. Kevin, paano kung positive yung lumabas? Anong gagawin natin? Hindi ko pa alam. Bakit hindi mo pa alam? Tsaka mo lang iisipin kapag nandyan na, ganun. Anong gusto mong gawin ko, ha? Kung buntis ka nga, parehas ba natin ng ginusto yun? Hindi naman, di ba? Diyos ko, ano bang alam ko sa pagiging magulang? Hindi sana, hindi mo ko binuntis kung hindi mo pala alam. Uy, teka! Sandali, ha? Ba't parang ako lang ang may gustong may mangyari sa atin, ha? Ikaw din naman, ha? Bakit? Ikaw ang lalaki. Bago mo sana ako inaya, dapat alam mo na sa sarili mo kung ano man yung mangyari, alam mo kung paano ko pananagutan. Ay aba, bago ka pumayag sa gusto ko, na gusto mo rin naman, sana tinignan mo munang mabuti. Kung kaya ba talaga nating panindigan to? Hindi naman kita pipilitin kung hindi mo rin naman gusto, ah. So ano? Sinasabi mo ngayon na kasalanan ko pa may nangyari sa atin? Hindi ko sinasabi yan. Ang gusto ko lang maintindihan mo, hindi lang ako ang may pagkakamali dito. Ikaw din! Kaya wag mong isisi sa akin lahat ng mali. Dahil uulitin ko, hindi naman kita pipilitin kung hindi mo rin naman ginusto. Kaya sana lang talaga, hindi nagbunga ang pagkakamali nating to. Paano na to ngayon? Ano to? Ano bang ibig sabihin ng 2 linya, ha? Kevin, magiging magulang na tayong 2. Paano na yan? Siguro naman ngayon pwede ka nang mag-isip kung anong gagawin natin. Diyos ko, katapusan ko na. Tay? Huwag mo akong matatay-tatay, ha? Mapapatay talaga kitang pata ka. Tay, pasensya na po. Pasensya? Kung hindi mo sana inuna yung mo, di sana hindi ka nakabuntis. Hoy, 16 ka pa lang, Kevin. Hindi mo alam ba ginagamit yung kokote mo, ha? Tay, hindi ko naman po alam na mabubuntis ko po agad eh. Tanga! Nag-aral-aral ka pa man din, ha? Hindi mo malang ba alam na posible kang makabuntis kapag nakipagtalik ka, ha? Hindi ka man lang gumagamit ng proteksyon, ha? Saan nyo ginawa yun, ha? Tay. Saan nga? Sa bahay po nila. Ay, wala po kasing tao sa kanila kaya... Talaga? Kaya, di ka man lang tinubuan ng kahiyan, ha? Oh, ano nang gagawin mo ngayon? Paano mo bubuhayin yung magiging anak mo? Kung pamasahe mo nga lang sa eskwelahan, hinihingi mo pa rin sa akin? Hindi ko rin po alam, Tay. Siguro maghahanap na lang po ako ng trabaho. Trabaho? Sa tingin mo may tatanggap sa'yo, 16 anyos ka pa lang. Ha? Diyos ko po, Kevin. Ang laking problema nitong pinasukan mo. Tay, tulungan niyo naman po ako. Ano? Sa akin mo ipapasaloy ang obligasyon mo, ha? Hindi. Bahala ka sa buhay mo. Tay, maawa ka naman, oh. Kaya mong bumuo ng bata, ha? Pwes,
Pag-aralan mo rin kung paano bumuhay ng bata. Ipiso, hindi kita bibigyan. Panintigan mo yan. Mga idol, pag-graduate pa lang kami sa high school ng girlfriend kong si Rosel nang mabuntis ko siya. Parehas kaming nagdesisyon na ipagpatuloy ang pagbubuntis niya. Dahil sa 4 na buwan na lang din naman, gagraduate na kami, itinuloy na lang namin ang pag-aaral kahit sobrang kahihiyan ang inabot namin sa eskwelahan. Pagka-graduate, tinutuon ng tatay ko na huwag akong tulungan sa sitwasyon ko. Pero ang mga magulang ni Rosel, kahit papaano tinulungan kami. Ipinakasal kaming dalawa at tinira sa isang maliit na lumang bahay ng pamilya ni Rosel. Naging madali ang buhay namin, di ba? Pero hindi totoo yun. Kinailangan namin kumayod mag-isa para may magastos kami sa pangaraw-araw na buhay namin. At dahil sa 16 years old pa lang ako noon, wala akong naging matinong trabaho. Hanggang sa napunta ako sa paglalako ng mga basahan sa kalsada. Pagod. Ang init-init pa ngayon. Teka, magkano na lang kaya tong pera ko? Ay. Ako, 20 pesos na lang pala tong pera ko, pambihira. Sige na nga, ganun na lang ulit. Magandang tanghali po, Manang. Oh, Kevin. Ikaw na pala yan. Anong sayo? Baka pwedeng ganun po ulit. 2 kanin po, tapos yung libreng sabaw na lang. Hindi ka na naman mag-uulam. 20 pesos na lang po kasi ang pera ko eh. Kailangan ko lang naman malamnan yung tiyan ko. O sige, ganito na lang. 2 kanin, libreng sabaw, at 1 pirasong galunggong. Ay, hindi na po. Hindi po kakasya yung pera ko eh. Ayos lang, hayaan mo na. Libre ko na rin para sa'yo yung isda. Alam kong masarap ang sabaw dito. Pero, mas maganda pa rin kung may ulam ka talaga. Sandali, kukuhanan na kita. 2 kanin, 1 pirasong isda, at sabaw. Ayan, sige, kumain ka. Uy, maraming salamat po, Manang. Di bale, sa susunod, makakabili din po ako sa inyo ng ulam. Magkano na ba ang kinikita mo ngayon? Ay, teka po, nako, nakakasikwenta pa lang po ako. Matumal po ang benta eh. Magkano ba yung tinda mong basahan? 20 po kapag 3 piraso, tapos 10 naman kapag 1 lang. Aba, ang mura naman. Hindi kaya lugi ka naman dyan? Di ba mismong misis mo pa nga ang gumagawa ng mga yan? Ayoko po sanang taasan eh, kasi baka wala nang bumili. Kahit naman mababa, halos wala pa ring bumibili. Ngayon lang naman po yan, tsaka tanghali pa lang po eh. Mahaba pa po ang araw. Ilan na pala ang anak mo? 2 po. Isang 4 years old, tsaka isang bunso, 1 year old. Teka, 20 ka pa lang, di ba? 2 na agad ang anak mo? Kasi po, 16 years old po kami ng asawa ko nung nabuntis siya. Tapos, pinakasal po kami ng mga magulang niya. 16? Opo eh. Abay, ang aga niyo naman pala talagang naglandi, ano? Parang gano'n na nga po. Ikaw talaga, Manang. Pero, wala rin naman po kami magagawa eh. Nandiyan na yan eh. Alangan naman pong talikuran namin tong responsibilidad na to. Sa bagay, mas katanggap-tanggap yan kesa tinakbuhan mo siya o pinalaglag niyo yung bata. Ano ba ang plano niyo? Wala pa po eh. Kasi mas iniisip namin ngayon yung pang-araw-araw naming pangangailangan. Nakakaraos naman, kahit papaano. Kasi yung tinitirhan namin, maliit na bahay lang. Bahay ng pamilya ng asawa ko. Doon na lang kami pinatira pero syempre, sa amin yung ibang gastusin. Malaking kaginhawahan na yung wala kayong iniisip na renta. Pero syempre, dahil sa 2 na ang anak nyo,
mahirap pa rin. Lalo na't hindi naman ganun kalakihan ang bintahan mo ng mga basahan. Ito lang po kasi ang alam ko eh. High school pa lang ako nung nabuntis si Rosel. At simula nun, ito na po yung pinagkakitaan namin. Ay, alam mo, yung kapatid ko naghahanap ng katulong sa talyer niya. Nagalinis lang ng paligid, washer. Tapos kapag may kailangan bilhin, may mauutusan. Gusto mo bang ipasok kita? Uy! Oh, talaga po? Sige, sige po. Masipag po ako. Mabilis din naman akong matuto, kaya hindi sila mahihirapan sa akin, promise. Sige. Magkikita kami mamaya at sasabihin ko sa kanya. Teka, may cellphone ka ba? Meron po. Kaso parati pang walang load. Di bale, siya na lang ang tatawag sa'yo. Ibigay mo sa akin ang number mo, tapos iaabot ko sa kanya. Kukuha lang ako ng papel at ballpen. Uy, sige po. Salamat po. Ay, salamat Panginoon. Sa awa ng Diyos, natanggap ako sa isang talyer bilang alalay. Dahil sa mas malaki ang sweldong nakukuha ko, pinagbuti ko ang trabaho ko. Ilang taon din ang itinagal ko doon. Hindi man umangat ang buhay namin, pero ang importante, nagkaroon ako ng permanenteng pagkukunan ng pera. Sa wakas, natapos din. Oh, pre, kain muna daw tayo, sabi ni boss. Sige, mauna ka na. Lilinisin ko lang to. Wala ka na namang baon, no? Wala namang bago dun eh. Samahan mo na ako. Kasi sa atin tong dalawa. Dalawa naman tong ulam ko eh. Paksiw tsaka dalawang isda yun. Tigisan na tayo. Ako, wag na. Nakakaya naman sa'yo. O ka ba? Ayos lang. Bumili ka na ng kanin dyan sa karinderya tapos punta mo ako sa loob ah. Sure ka Oo. Sige. Salamat sa libreng tanghalian Di bale, pre, sa sweldo ko, babawi ako sa'yo. Sus, di naman kailangan. Sobra kasi itong binaon ni Mrs. Nagagalit yun kapag hindi ko to inuubos. Tsaka sinabi niya, nag-a-acced ako ng pagkain. Ayun, parating masungit. Buntis nga pala siya ngayon, no? Teka, ilang buwan na ba? Oo, 3 months na. Kaya nga, bala ko sanang mag-apply pa abroad. Factory worker or construction worker. Basta, bahala na kung ano yung malaking kita. Mag-a-apply ka pala? Oo, sa mga katulad natin, mahirap kumita ng malaki. Pang-apat na namin to ni Mrs. Baka kapag hindi ako nag-ibang bansa, hindi ko magawang mapag-aral tong mga anak ko. Sabagay. O ikaw ba? Gusto mo ba? Pwede ba ako? High school lang ang tinapos ko eh. Ano ka ba? Pwedeng pwede yan oh. Ano? Subukan mo na. Sabay tayo maglakad ng requirements. Teka pre. Kakausapin ko muna si Rosel pero alam mo, interesado ako. Mahal, tignan mo binilhan ako ng lotion ni Mama. Ang laki Pang ilang buwan ko na rin to. Hindi maganda. Meron ka na magagamit araw-araw. Ito, meron pang sabon Yung white rose papaya with vitamin B3. Para daw papaya puti, papaya fast. Aba, kaya naman pala mas gumanda ang kutis mo ngayon, mahal eh. Ikaw binola mo pa ako. Di yun bola, ano ka ba? O nga pala, mahal. Kinuwento sa akin ni Joel na mag-a-apply daw siya sa abroad. OFW? Oo. Meron na daw siyang contact na pwedeng tumulong sa amin. Pasok naman ako kasi high school graduate kaya... Sandali nga. Sa amin? Oo. Bala ko rin sana mag-apply.
Balak mo. Ano yan? Nagdedesisyon ka na pala mag-isa ngayon. Ay, hindi naman sa ganun, mahal. Plano ko namang magpaalam sa'yo eh. Ayoko. Pero mahal, triple ang pwede kong kitain doon. Isipin mo na lang ang kinabukasan ng mga bata. Para naman makatikim tayo ng kaginawaan sa buhay. Mahal, napapagod na ako maging mahirap eh. Nagsasawa na ako na karampot lang yung kinikita natin sa paglilinis ng sasakyan sa talyer. Gusto ko namang makahawak ng malaking pera. Teka nga, paano kami ng mga anak mo kapag umalis ka? Kevin naman, hindi ko kaya tong 3 bata ng mag-isa. Pero mahal, paano ang kinabukasan natin? Kakaraos naman tayo araw-araw ah. Nagagawa naman natin ng paraan lahat ah. Bakit kailangan mo pang lumayo? Kasi nga, gusto ko kayong bigyan ng magandang buhay. Ayos na kami sa ganito. Hindi na baling asin na lang yung ulam natin basta magkakasama tayo. Ayokong lumaki ang mga bata na hindi ka kasama. Kaya pwede ba? Kalimutan mo yung pag-abroad. Hindi ka aalis. Dito ka lang sa amin. Mga idol, alam kong mahalaga sa isang pamilya na dapat ay magkakasama. Pero sa estado ng buhay namin, parang hindi na yata tama yun. Meron akong malaking pagkakataon na mapaganda ang buhay ng pamilya ko. Pero hindi ko magawa dahil kay Rosel. Nagtatalo ang isip at puso ko kung ano nga ba ang dapat kong gawin bilang ama at asawa sa pamilya namin. Sa bandang huli, hindi ko na lang ginawa ang plano kong mag-ibang bansa. Ayoko rin naman kasi na magkaroon kami ng problema mag-asawa. Kaya sa loob ng 4 na taon, kumayod ako ng kumayod para mabuhay lang kami sa pang-araw-araw na buhay namin. Salamat dito sa libre ah. 4 na taon nang nakalipas pero hanggang ngayon hindi pa rin ako nakakabawi sa'yo. Sorry nako. Ano ka ba? Walang bilangan dito. Nagkataon lang na may panlibre ako sa'yo ngayon. Oo nga eh. Mukhang asensado ka na ngayon. Ang yaman mo na siguro. Ano ka ba? Hindi naman. Nakapag-ipon lang ng mabuti. Sana naisabay mo rin sa pag-iipon ng bumili ng washing machine. Ano ba yan pre? Halata yung mancha sa damit mo eh. Minadali mo ba yung paglaban yan? Hindi nga natanggal nung nilabhan. Di bale, gagamit ako ng Pride detergent. Para di lang puti, isla puti pa. Okay. Nga pala, ngayong nakapag-ipon ka na di ang dami mo na rin naipundar. Oo naman, nakapagpatayo na ako ng bahay. Patapos na nga eh. Tapos bibilhan na lang ng mga gamit, saka pwede nang lipatan. Kaso, baka wala na ako pag nangyari yun. 1 buwan lang ang ipapahinga ko tapos mag-abroad ako ulit. Ba't ang bilis naman? Di naman kasi nakakapaghintay ang mga bayarin, tol. Hanggang 2 linggo lang kasi ang pwede sa trabaho ko doon. Pero dahil 4 na taon akong hindi nakauwi, nag-resign na lang ako. Makakahanap naman ako siguro ng bagong trabaho. Pero yung makasama ang mga anak ko, priceless yun, tol. Sabagay, tama nga naman. Kahit anong mangyari, dapat unahin pa rin ang pamilya. Tama. O ikaw ba? Ano nang nangyari sa'yo? Eto, ganun pa rin. Walang pagbabago. Alam mo, mag-a-apply ako ulit. Gusto mo bang sumabay na ngayon? Nako. Ayaw akong umalis ng misis ko eh. Alam mo, naiintindihan ko naman si Rosel na syempre, ayaw niyang magkahiwa-hiwalay kayo. Pero, isipin mo na lang yung mga gastusin nyo. Tulad niyan, nahinto sa pag-aaral ang panganay nyo. Alam mo, kapag nasa ibang bansa ka na, kayang-kaya mo na silang pag-aralin. Nako. Ay, sana ganyan nga iniisip ni Rosel. Kaso, mas gusto niyang sabay-sabay kaming nagugutom eh. Di naman na iniimpluwensyahan kita Pero ikaw ang padre de pamilya.
Obligasyon mong magtrabaho para sa pamilya. At kung sa tingin mo, ang pangingibang bansa ang pinakamagandang solusyon, gawin mo. Sigurado naman akong mahal ka ni Rosel. Kaya sa bandang huli, maintindihan ka rin niya. Ay nako, sana nga dude, sana nga. May ilang linggo ka pa para makapag-isip-isip. Sige. Pero salamat ah. Teka. Si Aileen yun ah. Saan? Yung nagbebenta ng basahan? Ay oo. Oo, ano ko yung nga yan? Sandali lang pre ah. Wait lang. Bili na po kayo ng basahan. Pangkain lang po namin. Ate, kuya, bili na po kayo. 10 isa, 23. Aileen? Tay? Teka nga. Anong ginagawa mo dito ha? Ba't nagbebenta ka dyan ha? Sabi po kasi ni nanay, magbenta na lang daw po ako ng basahan sa labas kaysa nasa bahay lang ako. Siya na lang daw po muna magbabantay kay Nene. Ano? Bakit di ko alam yan ha? Di ba sinabi ko sa inyo na walang magtatrabaho sa inyo magkakapatid? Ako lang dapat. Utos po ni nanay eh. Ay naku, akin na yan. Halika na. Sumama ka sa akin. Anong gusto mong gawin ko? Hayaan ko na lang na wala tayo makain, ganon. Anong wala ha? Meron! Di ba sinabi ko na sa'yong hintayin niyo ko dahil susweldo ako ngayon? Parati naman ganyan ang sinasabi mo eh. Pero madalas, hindi ka sumisweldo sa tamang oras. Pero sumisweldo pa rin ako. May pera tayo. Pero kakarampot lang. Barya lang. Hindi naman kasya sa atin yun eh. Hindi kasya sa ating 6. Tingnan mo nga oh. 4 na bata ang pinapakain natin, may sanggol pa. Oh, buti naman. Buti naman at sa'yo nang galing yan ha. Na barya lang ang kinikita ko dito. Kung sana pumayag ka noon na sumama ako kay Joel na mag-apply ng trabaho sa ibang bansa, edi sana maganda na yung buhay natin ngayon. Pwede ba? Ano, isisingit mo na naman yung plano mo? Porket bumalik na si Joel at nakita mong ganun yung buhay niya. Abay oo! Nakita ko yung buhay na sana naibigay ko na sa inyo kung hindi mo lang ako pinigilan noon. Hindi mo alam kung paano nadudurog yung puso ko na makita yung mga anak ko na naglalako ng basahan sa kalsada. Hindi mo alam yon kasi ang babaw ng pangarap mo. Ako pa talaga yung sinisi mo eh, no? Ibang klase ka rin talaga. Rosel, kung hanggang ganito lang ang gusto mong buhay, pwes, diyan tayo hindi magkakasundo. Dahil Rosel, gusto kong mabigyan ng magandang buhay ang mga anak ko. Gusto ko silang makapagtapos sa pag-aaral na parehas nating hindi nagawa, alam mo yun. At ngayon na may pagkakataon na akong gawin yun, hindi ko na papalampasin yun. Bahala ka na kung magalit ka sa akin, pero magtatrabaho ako sa ibang bansa para sa mga anak ko. Mga idol, nawalan na ako ng pakialam noon kung magagalit ba sa akin si Rosel o hindi. Kung magiging dahilan ba yon para magkasira kami mag-asawa, kailangan ako ng mga anak ko. At sa pagkakataon na yon, kinabukasan nila ang pinakamahalaga sa akin. Tay, ito na po yung pinapakuha nyo. Salamat nak ha. Sige, pakilagay na lang dyan. Sige po. Oh nak, ikaw na muna bahala sa mga kapatid mo ha, habang wala ako. Opo. Hanggang kailan na po kayo mawawala? Nako, medyo matagal. Pero huwag kang mag-alala. Tatawagan ko naman kayo araw-araw. Kaya siguraduhin mo na parating nakacharge ang cellphone. Tapos nakalagay kung saan nyo makikita. Para sa inyo yun ng mama mo. Kailangan po ba talaga na umalis kayo? Anak, oo eh. Kasi ang gusto ko sana sa susunod na pasukan, makakapag-aral ka na. Talaga po? Makakapag-aral na ako ulit? Oo, sayang kasi. Sapat na yung 1 taon na hindi ka nakapasok.
Ayokong masyado kang mahuli. Alam ko naman na gustong-gusto mo mag-aral di ba? Oo naman po, Tay. Gusto ko makapagtapos sa pag-aaral. Kaya magtatrabaho muna si tatay sa malayo para makapag-aral ka. Konting tiis lang anak ha. Iginawa din ang buhay natin. Lahat ng mga pangangailangan at gusto nyo magkakapatid, maibibigay ko rin. Basta ikaw, nak, mag-aral ka ng mabuti ha. Opo. Mabuti naman kung ganun. Pakikuha nga ng masking tape, nak. Ito po, Tay. Aileen, bantayan mo muna yung mga kapatid mo sa sala. Opo. Nga pala, Rosel. Maaga ang flight ko bukas kaya wag niyo na ako yatid, ha? Baka dun pa tayo mag-iyakan. Sasabay na lang ako kay na Joel para... Maghiwalay na tayo. Ha? Sinabi ko na sa'yo, diba? Ayoko ng ganito. Makikipaghiwalay ka sa akin dahil lang ayaw mo ng ganitong relasyon na malayo sa isa't isa? Oo. Diyos ko naman. Rosel, mag-asawa na tayong dalawa. Hindi ka pwede basta na makipaghiwalay dahil lang ayaw mo na. At isa pa, lalayo ako para magtrabaho. Ano ba? Para magkaroon tayo ng magandang buhay. Yun na nga eh. Mag-asawa tayong dalawa. Bakit pa hindi mo ko pinapakinggan? Bakit pa hindi mo iniisip na mararamdaman ko yung ganito, yung masakit, mahirap kapag ginawa mo to? Rosel naman, kahit ngayon lang. Pwedeng wag mo naman isipin lang yung sarili mo, ha? May 4 na buhay ang nakasalalay sa ating dalawa. 4 na yung anak natin. Magpakananay ka naman. Kasi ako, ginagawa ko ang responsibilidad ko bilang tatay, bilang asawa mo. Rosel, alam kong mahirap tong sitwasyon na to. Mahirap tong papasukin natin. Pero wala tayong ibang magagawa eh. Kailangan natin gawin to. Rosel, kailangan kong kumita ng pera para sa pamilya natin. Nakikiusap ako. Makisama ka naman. Makisama ka sa akin. Tulungan mo ko, kailangan kita. Magtulungan tayo. Dahil hindi ko to magagawa kung hindi mo ko tutulungan. Kahit para sa mga bata na lang oh. Idol! Kahit pa nasa ibang bansa na ako, di pa rin kami nagkaayos noon ni Rosel. Sa tuwing tumatawag ako sa kanila, parating si Aileen ang nakakausap ko. Gustuin ko man siyang suyuin pero hindi ko magawa. Kailangan ko munang magpakaama sa mga anak ko. 4 na taon akong kumayod sa ibang bansa hanggang sa nagkaroon na kami ng malaking pera. Nagawa ko ng makapagpatayo ng sarili naming bahay at makapag-ipon para sa kinabukasan namin. Pero hindi lang yun na nangyari. Dahil unti-unti din kaming nagkaayos ni Rosel. Ipinakita ko sa kanya na hindi malaking aksaya ang pagpupunta ko sa ibang bansa. Na lahat ng ginagawa ko ay para sa ikabubuti ng pamilya namin. Oh, ayan pre. Nagawa na rin kitang ilibre dito. Paano ba yan? Salamat. Oh, kamusta naman yung bago niyong bahay? Yun. Sa awa ng Diyos, naayos na lahat. Ang bilis ni Mrs. kumilos eh. Nalingat lang ako saglit eh. Biglang naayos na niya yung mga gamit. Ay, mabuti naman kung ganon. Komportable na kayo. Kaya nga eh. Sulit na ang 4 na taon na hindi ako nakauwi. Alam mo, masaya ako para sa'yo pre. Mantakin mo yun. Yung dating nagbebenta ng basahan sa kalsada. Tapos yung tagalinis ng sasakyan. Ngayon, may sariling bahay na. Wow, ibang klase ka. Oo nga no. Grabe. Tsaga-tsaga lang talaga sa buhay. Tsaka tamang diskarte lang.
Sa wakas, makakapagpahinga na rin. Grabe tong araw na to, nakakapagod. Sabi ko naman kasi sa'yo, bukas na lang natin tapusin yung mga ibang gagawin. Gusto ko kasi bukas, magpapahinga na lang tayo. Bala ko nga sana ipasyal yung mga bata dito Para alam mo na, maging pamilyar tayo sa lugar. May lakad ka ba bukas? Wala naman. Next week pa naman ako maglalakad ng mga requirements. Sigurado ka na ba dyan sa desisyon mo? Mangingibang bansa ka ulit? Mahal, alam mong kailangan, di ba? Malapit nang mag-college si Eileen. Gusto ko sana sa isang university siya makapasok Gusto rin niyang mag-nursing kaya sana magawa niya yon na hindi siya hihinto sa pag-aaral o magtatrabaho habang nag-aaral. Tapos ayun, si Bunso, sa susunod na taon mag-aaral na, di ba? 4 na silang mag-aaral, pambihira. Malaking gastos yun. Paano yun? 4 na taon ulit. Oo pero ngayon, masusubukan kong makauwi kahit kada pagkatapos ng 2 taon. O kung suswertehin, pwede ako makauwi kahit taon-taon, kahit saglit lang, di ba? Gawin mo yun Lumalaki na yung mga bata. Ayokong nagiging malapit lang sila sa'yo dahil nabibigay mo yung mga gusto nila. Mas maganda na kahit malayo ka, malapit pa rin sila sa'yo. Huwag kang mag-alala. Darating din yung panahon na araw-araw na tayo ulit magkakasama. Mag-iipon ako ng pangnegosyo natin. Kahit ano, basta mapagkakitaan. Pero sa ngayon, ganito lang talaga mahal, magtitiis ulit tayo. Alam ko, para sa mga bata. Para sa mga bata. Mga idol, sa lahat ng mga pinagdaanan namin ni Rosel, paraya siguro namin natutunan na wala nang masihigit pa sa kinabukasan ng mga anak namin. Na lahat ng gagawin namin para sa ikabubuti nila. Natutunan na hindi sa lahat ng pagkakataon, damdamin ang uunahin. Kailangan maging mulat sa totoong buhay. Kailangan kumilos para sa pamilya. At kahit gaano kahirap pa yan, kailangan magtiis dahil mga magulang na kami. Hanggang dito na lang mga idol at maraming salamat. Nagmamahal, Kevin.